Tarsus, Martin Luther, John Wesley, ilan sa mga kilalang tagapagtatag ng pananampalatayang Kristyanismo sa iba't ibang panig ng mundo. Nitong taong 1909 na ang isang samahan naman ng mga lalaking may layunin, may prinsipyo at may pusong nasyonalismo na kung tawagin ay kapisanang katotohanan, sa pangunguna ng Pastor Nicolas V. Zamora ay humiwalay sa Iglesia Metodista Episcopal at kanilang itinatag ay Iglesia Evangelica Metodista and Las Islas Filipinas o ang Yemilif. Hindi nila hinangad ang hiwalayan, kundi ang kasarinlan, isang iglesyang maglilingkod sa Diyos at sa bansa. Mula sa simpleng simulain sa Tondo, lumaganap ang Yemilif sa buong Luzon at sa iba't ibang dako ng bansa, sa pamumuno ng mga obispo tulad ni Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Francisco Gregorio, Lazaro Trinidad at George Castro. Itinayo ang mga templo, paaralan at mga misyon. Ang Yemilif ay nanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng digmaan, krisis at pagbabago ng lipunan, tanda ng isang iglesyang buhay, malaya at makabayan. Ang Yemilif ay iglesia ng Diyos at iglesia ng bayan. Ang ating pagkakakilanlan ay nakaugat sa tatlong simulain: sariling pagtangkilik, sariling pamamahala at sariling pagpapalagan. Si Nicolas Zamora ay hindi lamang pastor, siya ay isang makabayang Kristiyano. Ang kanyang pananampalataya ay may kasamang malasakit sa bayan. Kung si Zamora ay nabubuhay pa ngayon, marahil siya ay kasama ng mga naghahangad ng katarungan. Marahil siya ay magsasalita laban sa katiwalian. Marahil siya ay makikitang naglilingkod sa mga maralita at nagtatanggol sa mga inab. Sapagkat para kay Zamora, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang panalangin. Ito ay pagkilos, ito ay pagnindig sa tama, ito ay pagmamahal sa Diyos na ipinapakita sa pagmamahal sa bayan. Ang sarap talagang balikan ng ating kasaysayan. Ang pananampalatayang ating minana na hanggang sa kasalukuyan ay ating pinapamuhay. Mahigit isang siglo na ang lumipas, ngunit ang diwa ni Zamora ay patuloy na nabubuhay sa bawat Yemilif. Tayo ay tinawag upang ipagpatuloy ang kanyang simulain, isang pananampalatayang Filipino, para sa Diyos at para sa bayan.